Sa isang kulungan si Yuri Kumurov, ay pinuntahan ni Viktor Chagarin na isang Prime Minister ng Russian. Gustong alamin ni Viktor kung nasaan na ang files, kung ito ay kanyang ibibigay ang lahat niyang kaso ay hindi na itutuloy. Ngunit hindi ito sinabi ni Yuri dahil wala daw sa kanyang kamay ang files. Sa CIA headquarter ipinagbigay alam kay Mike na si Viktor ay nagsimula na at kinausap si Yuri sa kulungan. Sa kabilang dako si Jack ay napagutusan na patayin si Anton subalit hindi niya tinamaan at nahuli. Samantala si John ay nag-iinsayo sa pagbaril, nilapitan siya ng kanyang kasamahan upang sabihin na nakita na nila ang kanyang anak na si Jack at ito ay nakakulong sa Moscow. Galit na galit siya sa narinig at inubos ang bala sa kanyang magasin, agad siyang pumunta sa Moscow at inalam ang kaso ng anak. Samantala, si Yuri at Jack ay ililipat na sa koreksyonal, hinarap nila ang mga demonstrador na mamamayan, si John ay nanunood lang sa malayo na kinakaladkad ng polis ang kanyang anak. Sa loob, habang binabasahan sila ng kanilang kasalanan, sa labas naman may 3 kotse ang dumating at dumaan sa mahigpit na seguridad, ito ay tumigil at biglang pinasabog ng grupo ni Alec. Nagulantang ang lahat sa lakas ng pagsabog at dumating ang armored car, si Jack naman ay tinulungan niyang makalabas sa gusali si Yuri, dahil pakay nila Alec itong kunin. Naglalakad sila sa daan na nakapuses, at kumuha ng van upang tumakas, subalit biglang nagpakita si John sa kanyang anak na galit at pinipigilan niya ito, nakita na sila ng grupo ni Alec at binabaril, kaya walang magawa si Jack kundi tutukan ang ama ng baril, upang hindi ito magpupumilit na pigilan sila. Agad umalis si Jack, kaya hinabol sila ng armored car, si John naman ay kumuha ng truck upang sundan ang anak kung saan ito pupunta. Agad tumawag si Jack sa military base upang magtanong kung ano ang susunod na gagawin, pinapapunta siya sa ikalawang plano. Subalit naabutan na siya ng kalaban, buti na lang dumating si John at binundol. Nagpatuloy sila sa habulan at ang armored car ay hindi mapipigilan, ang lahat na madaanan na sasakyan ay walang magawa. Dahil nakukulitan na sila kay John pinaputukan nila ito ng RPG kaya bumaliktad ang sasakyan, hindi man lang siya nagalusan at nangagaw muli ng sasakyan upang magpatuloy sa paghabol. Agad niyang pinadaan ang sasakyan sa skyway at nagpatuloy, nahihirapan na si Jack dahil sinusubukan na siyang pigilan. Dumating muli ang ama, upang tulungan ang anak kaya ang armored car ay bumaliktad at nahulog sa skyway. Tuluyan na silang nakalayo, subalit bumalik siya sa kanyang ama at pinasakay, agad silang pumunta sa safe house, doon na napagtanto ni John na nagtatrabaho pala ang kanyang anak bilang undercover sa gobyerno ng Amerika bilang agent, at misyon niya si Yuri, pinagtawanan siya ng ama dahil hindi inaasahan ang trabaho ng anak, inakala niya na puro lang kalakwatsahan lang ang ginagawa. Sa kabilang dako, nabalitaan ni Viktor na hindi nagawang patayin ng kanyang tauhan si Yuri, kaya inutusan niya na hanapin sila Jack kahit saan ito nagtatago. Pagkatapos, tinatanong si Yuri ni Mike kung nasaan ang files, bilang kapalit tutulungan siyang lumayo sa bansang Moscow. Subalit bago niya itong sabihin, dumating na ang mga tauhan ni Viktor at binaril si Mike sa ulo. Sa halip na tumakbo si John hinarap niya ang kalaban at pinaulanan ng bala hanggang maubos, agad silang tumakas at dumaan sa itaas ng gusali. Tuluyan silang nakatakas, at nagtatanong ang ama kung bakit siya napasok sa ganitong kaguluhan. Sinabi ni Jack na si Yuri ay isang political prisoners, at gusto siyang patayin ni Viktor, upang hindi makapagsalita sa mga plano, dahil si Yuri ang nag-iisang tao na nakakaalam ng plano ni Viktor, at gustong kunin sa kanya ang file bilang matibay na ebidensya kay Viktor na isang prime minister. Pagkatapos, dahil hindi sila makakapasok sa harapan ng tower dahil maraming nagbabantay, upang kunin ang susi kung saan matatagpuan ang bioweapon, napagpasyahan nilang dumaan sa likod. Napag-usapan nila John at Yuri, si Jack kung paano niya ito pinalaki, sinabi ni John na maraming pagkukulang siya sa anak dahil sa kanyang trabaho, hindi niya alam nakikinig lang si Jack at nagkunwaring walang narinig. Pagkatapos, napag-usapan nila Jack at Yuri kung paano makakapasok sa tower, si John naman ay palihim na kinausap ang manggagawa at binayaran para makakuha ng card bilang susi ng gusali, napatulala na lang ang dalawa at sumakay sa elevator. Narating na nila kung saan tinago ni Yuri ang susi, dumating naman ang kanyang anak na si Irina, nag-iiyak ito at niyakap ang ama, si John naman ay sinabihan si Jack kung gusto niya rin itong yamakap sa kanya. Sinabihan niya si Jack na nakakaramdam siya ng masama sa lugar at tila may masasamang mangyayari, nagpatuloy naman si Yuri sa pagkuha ng susi, biglang dumating ang tauhan ni Viktor at napapalibutan na sila Jack. Sa hindi inasahan, si Irina pala ay nagtatrabaho din kay Viktor at ginawang hostage ang kanyang ama, nagtatanong ito kung bakit nagawa ng anak na magtraidor,
pinaliwanag niya sa ama na malaking halaga ang kanyang matatanggap kung makukuha nila ang susi, wala nang magawa sila Jack at sumuko. Habang binubugbog, napansin ni McLean si Jack na may kutsilyo sa kamay, kaya pinagtawanan ni John si Alec dahil may naalala raw siya upang ang anak ay makapaghanda sa pagputol ng tali, bigla silang sumugod at magkasabay si Jack at John na umatake at inagaw ang baril. Nagkaroon ng barilan at nagtago, hindi sila tinigilan sa pagpaputok, wala na silang paraan kaya binaril nila ang mga salamin, si Alec ay mabilis na tumakas sakay sa helicopter at umalis, galit na galit si Jack dahil hindi niya nagawang protektahan si Yuri. Sa kabilang dako, si Prime Minister Vector ay tumawag kay Alec kung nagawa niyang makuha si Yuri, sinabi niya dito na hawak niya na ito at kasalukuyan silang tumatakas, at ang dalawang Amerikano ay hindi nila nagawang mapatay. Nagalit si Vector dahil nag-iwan pa sila ng witness, at inutos na balikan ito at tapusin, agad inutos ni Alec sa piloto na bumalik upang patayin ang mag-ama. Agad pinaulanan sila Jack at John ng bala kaya wala na silang magawa at tumalon sa gusali, inakala nila Alec ay napatay nila ang mag-ama. Hindi nila alam na gawa ng dalawa na makatakas, tinatanong ni John kung ano na ang kanilang gagawin dahil nabigo ito sa kanya misyon, hindi ni Jack alam kung ano ang gagawin. Dahil doon niyaya ni John ang anak na umuwi na sila sa Amerika, subalit alam ni Jack na hindi tumatanggap ang ama sa pagkatalo kaya tinanong niya ito kung ano ang gagawin. Sinagot siya ni John na kailangan nilang makuha ang files kung nasaan ito itinago, kaya sinabi ni Jack na nakatago ito sa Chernobyl. Pinaliwanag ni Jack sa ama na si Kumurov at Chagarin ay gumawa ng rocket gawa ito sa uranium at tinatawag na siphoned weapon, sila ay isang terorista at gumagawa ng nuclear weapon, at hindi na sila mapipigilan. Sinabi ni John na gagawin nila itong dalawa para sa nakakarami, agad silang umalis at nagnakaw ng kotse sa garahian, ito ay may dalang napakaraming baril. Umalis sila papunta sa Chernobyl, nag-alala si John dahil ang pasilidad ay may napakalakas na radioactive at sa loob ng 24 na oras 50,000 na tao ang apektado. Samantala, ang grupo ni Alec ay nakarating na sa pasilidad, sila ay balot ng gas mask, maingat nilang hinanap ang bioweapon, at pinababa ang radiation. Dumating na din sina Jack at John subalit hindi sila makakapasok dahil bantay sarado ng mga kalaban ang pasilidad, para makapasok agad silang naghanda. Sinabi niya sa anak kung gaano niya ito kamahal, at gagawin niya ang lahat upang matulungan si Jack sa kanyang misyon. Dumaan sila sa likurang bahagi ng gusali, habang ang grupo ni Irina ay matagumpay na nilang nakita ang uranium, subalit nagalit si Alec dahil ang mahalaga sa kanya ang files. Ayon sa utos ni Vector, bigla siyang binaril ni Yuri dahil ginamit lang din pala sila ni Irina upang mapagtagumpayan nila ang kanilang plano. Habang abala ang lahat sa paglilipat ng uranium si Jack at John ay iniisa-isa na ang mga tauhan ni Yuri. Samantala, si Yuri ay tinawagan niya si Vector upang sabihin na pinatay niya ang kanyang tauhan na si Alec, hindi niya alam ang kanyang tauhan ay nabayaran na rin ni Yuri kaya pati siya ay pinatay sa sakal. Masaya si Yuri sa kanyang tagumpay at ginamit ang mga tao para lang makamit ang kanyang layunin, lumabas na ang kanyang tunay na hangarin. Hindi nagtagal, dumating ang mag-ama at kinakamusta siya kung nasa ayos ba itong kalagayan, nagkunwari na naman siya na mahina upang hindi mapansin ang kanyang kasamaan. Sinabihan niya si Jack na kailangan na nilang umalis dahil babalik sila Alec, upang kunin ang files, ngunit si John ay may pagdududa na kay Yuri at nagtatanong kung ano ang nilalaman ng mga kahon, pinaliwanag ni Jack, ang nilalaman ng kahon ay uranium. Agad na binaril ni John si Yuri dahil alam na nila ang plano nito. Pinaikot niya sila Jack at wala talagang file na dapat hanapin, ang tunay na files ay ang uranium na kailangan makuha ni Yuri. Sinabi niya kay Jack na ginamit niya lang sila at si Vector, habang si Irina ay nakikinig lang sa labas, sinabi ni Yuri kung siya ba ay huhulihin ni John, dahil walang karapatan si John na mag-aresto dahil siya ay Amerikano. Hindi na daw kailangan ni John na arestuhin siya dahil mahabang proseso ang kailangan upang makulong, papatayin niya na lang daw si Yuri para madali lang ang hustisya. Galit na galit si Irina at sumugod, agad nilang pinaulanan sila Jack ng bala, si Yuri naman ay nakatakas at umakyat sa itaas. Nagpatuloy ang barilan ngunit naubusan na si John ng bala kaya hiningi niya kay Jack ang granada, at nilagay sa forklift, ito ay naglikha ng malakas na pagsabog. Hinabol naman ni John ang helicopter at sumakay, gumapang siya sa ilalim ng sasakyan at binabaril ang tauhan ni Yuri. Samantala, si Jack naman ay si Yuri ang hinahabol, nagpalitan sila sa pagpaputok ng baril, inutusan niya si Irina ng paulanan si Jack ng bala kaya ang helicopter ay nagpaulan ng bala, si John naman ay pinatakbo ang sasakyan sa helicopter kaya ang helicopter ay nawala ng kontrol at nag-crash, mabilis na tumakbo si Jack papunta kay Yuri,
Tinapon niya ito habang ang helicopter ay nawala ng control kaya si Yuri ay nagkapira-piraso ang katawan dulot ng tinamaan siya ng Elise. Si John ay patuloy na humahawak, dahil ang helicopter ay paikot-ikot, siya ay tumalon at tumama sa salamin, sinadya ni Irina na ihulog ang truck upang makapaghiganti siya sa mag-ama. Agad niyang pinaputukan sila John, ngunit hindi ito pumutok. Para mamatay ang dalawa sinadya niyang palapitin ang helicopter sa gusali upang tamaan ng Elise ang dalawa. Subalit tumalon si John at Jack kaya si Irina kasama ng helicopter ay bumagsak, buti na lang ang dalawa ay bumagsak sa swimming pool kaya hindi sila tinamaan ng pagsabog. Tinawag ni Jack ang kanyang ama sa pangalan na John, dahil hindi ito lumabas sa tubig, nag-alala siya sa ama at tinawag na Dad, doon pa si John sumagot at lumapit. Tinanong niya si Jack kung totoo ba ang kanyang narinig na tinawag siyang Dad, pinabulaanan ito ni Jack at hindi daw siya tumawag na Dad. Sa pagtatapos, sinabi ni John na karapat dapat tawagin si Jack na John Jr., dahil siya ang kanyang ama, at tinatanong si Jack kung muli itong makakakita ng misyon na napakadelikado sino ang kanyang tatawagan, sagot ni Jack na si John McClane. At dito na nagtatapos ang ating palabas, huwag kalimutan na mag-subscribe sa aking channel, at mag-like, paki-click mo na rin ang notification bell, mag-iwan ka na rin ng comment, maraming salamat po.